So, nagsalita po si Speaker Martin Romualdez sa mga issues na binabato po sa kanya. Okay? Particularly po yung galing kay VP Sara na siya daw po ay inaatake ng kampo nitong si Speaker Martin. Okay? So, ito po yung kanyang sinabi dyan. On my part, I have not attacked any ally of this administration. I do not know what she's talking about. For the Vice President, I respect the Vice President. As my Vice President, as my Secretary of Education, she has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Kung nakikinig sa mga marites o kung kaninong senadora dyan, that's up to her. But, si Pano, may pinagsamahan din natin, miski wala daw akong kinalaman sa pagka-Vice President. Yeah. I was her campaign manager. And we worked very hard together, and I was very, very happy that she was successfully elected with a very, very, very high mandate for VP. I congratulate her. I wish her nothing but all the best. I respect her, and sa totoo lang po, namimiss ko siya kasi dati parati kami magkasama. Yun. So, namimiss daw ni Speaker Romualdez itong si VP Sara. Meron siyang sinabi na marites, tas ang word niya is senadora eh. Ito kaya ay ang kanyang pinsan na senadora Amy. Diba? Kaya, particular, senadora yung nasabi. So, nagkakaparinigan po talaga yung dalawang magpinsan. Ewan ko ba, pag politika talaga, diba, kahit kadugo, kahit magpinsan ay nagkakaroon ng parang ganyang parinigan. Okay? Pero hindi lang po yan ang mga nasabi ni Speaker Martin. Meron po siyang matatapang na salita para po sa Senado. Okay? So, medyo mabigat din ito. Sabihin natin nung Hulyo, natapusin natin nung Disyembre, tinapos natin yung Septembre. 3 months in advance. Yung mga SONA priorities na dapat tapusin pa natin bago mag-SONA, tinapos na natin noong Disyembre. Over 6 months in advance. Inintay na lang natin yung mga kaibigan natin sa Senado kung kailan nila tatapusin. Pero kung baga, wala kaming back subjects, naghihintay lang kami. Kaya sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso ano, imbis tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung LEDAC, yung SONA priority, tapusin na lang. Tutok na lang yung trabaho nila. Parating tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. Pasensya na, di ba? Bisahin naman si Mix. Tapusin na lang yung trabaho niyo. Tama na ito mga kung anong pinagsasabi. Si Senadora, magtrabaho na lang kayo. Si mga Senators, trabaho na lang mga LEDAC at yung SONA priorities. Para sa bayan, kung ano, paligoy-ligoy pa kayo eh. Dinidistract mo naman mo yung bayan eh. Diba? Tapusin mo na lang yung trabaho. Siguro kaya hindi walang LEDAC kahapon kasi sa totoo lang, nag-iingi pa sila pa ng extension eh. Hindi ka namin nakita kasi siguro nakikiusap sila. Kung ano, basta tapos na yung trabaho ng House of Representatives. I've reported it to you since September. Advance tayo. Tuwing break at tapos na lahat ng assignments natin. Yung senador, hindi pa tapos. Tapusin nyo yung trabaho nyo. Naghihintay na ang mga Pilipino. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Kasi magkakaroon ng investigasyon yata sa People's Initiative. I think next week sa Senado. Okay? At ang tinuturo ni Senadora Amy ay yung kanyang pinsan na si Speaker Romualdez. At alam nyo, sa totoo lang, hindi natin masyadong nakikita itong personality ni Speaker Romualdez. Pero lumalabas dyan po yung ang tapang. Diba? Talaga medyo nagulat din ako nung napanood ko yan eh. Kasi tapusin nyo ang trabaho nyo. May point nga naman siya, di ba? Na syempre maganda tumutok sa trabaho, pero yung syempre, ang posibleng makabangga ay itong mga senador na alam naman natin ayaw na pinagsasabihan ng ganon. 'Di ba? Na
parang inuutusan ba sila? Hindi naman siguro ganun yung ano ni Speaker Martin, pero syempre baka ganun yung maging dating sa kanila eh, parang inuutusan tayo. Parang ganun. So sa totoo lang, whether you like Speaker Martin o hindi, umagagulat din ako, ang tapang. 'Di ba? Diba? Bangga kung bangga, 'di ba? Magalit kayo kung magalit kayo, basta ito yung kailangan ng bansa natin, ito yung kailangan ng tapusin, ito yung mga batas. Yun. So, ano magiging epekto nito sa pagdinig ng Senado tungkol dun sa People's Initiative? Hindi ko po alam. Yun kasi kumbaga, napagkakamalan at natuturo po parati itong si Speaker Martin dahil po sa mga kaliwat kanang nagiging atake o pagsubok o challenges na kinakaharap ng pamilya Duterte. Okay? Nandiyan po yung kahit miyembro ng sarili nilang si Congressman na Pulong, 'di ba? Yung 51 billion na lumabas po. Ang nagsabi pa niyan sa news si Congressman Zaldi na katabi ni Speaker Romualdez. Nung sinasabi niya 'yon, katabi niya si Congressman Zaldi. Yung binabato na ganun kay Congressman Pulong, 'di ba? Na 51 billion daw, sobrang laki daw yung budget na naibigay. Tapos kay VP Sara, yung pong nagsimula yung confidential funds, tapos yung mga problema sa DepEd, tapos yung, 'di ba? So ang daming mga issue din ganun kay VP Sara hanggang mapunta sa SMNI, nasa Kongreso dinidinig. At ngayon sa Senado meron na din, at itong ICC na issue. So, kaliwat kanan po ang kinakaharap ng mga Duterte. Well, sa akin, normal naman kasi yun pagbaba ng isang presidente, doon lumalabas yung mga aligasyon laban sa kanya na hindi mailabas nung nakaupo pa siya. Siguro nagugulat lang sila kasi unity team kakampi. Siguro nasanay na pag magkakampi, baka nagtatakipan, gano'n. Pero mukhang dito po kay Speaker Romualdez ay kumbaga they're not working para pagtakpan yung mga naging mga pagkukulang nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya doon siguro siya yung natuturo parate, pero tignan nyo naman, palaban itong si Speaker, di ba? So, whether you like him or you hate him, di ba? Ang tapang. Tingnan po natin, di ba? Kung saan pupunta po yung storya na ito. Okay, so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Bukas sa Luneta, actually mamaya na kasi midnight na pala to. Mamaya sa Luneta, abangan po natin yan. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Nandiyan tayo, Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. See you guys. Bye-bye.